So, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, hindi yan naintindihan ng mga protestante. At baliktad yung interpretation nila dyan, no? Pagsamba sa Espiritu at katotohanan, walang imahe. Eh, naghahanap nga ng imahe yung kaluluwa natin, eh. Imahe ng Diyos, eh. Yung Espiritu natin, naghahanap ng imahe yan. Pag gusto mag-worship niyan, nandiyan niya sa Isaiah 42 verse 1 to 2. Katuparan sa 63 verse 1 to 2, tsaka 84 verse 1 to 2. Kaya yung nagsasabi na na sumasamba sila sa Espiritu, dapat walang imahe. Hypocrisy yun. Hindi yun ang nature ng tao. Ang nature ng tao, maghanap ng Diyos. Yun yung pagsamba sa Espiritu. Ngayon, yung ginagawa nyo, hypocrisy pala yan. Sinasabi nyo hindi kailangan ng ng imahe ng Diyos. Hindi yan ang nature ng tao. Ano yan eh. May bias sa utak nyo. No? Kaya sinasabi nyo na dapat walang imahe para lang kontrahin yung Catholic niyan. Yan talagang totoo niyan. Kahit si Felipe naghahanap ng imahe, oh. Sabi dito ni Felipe. John 6 verse 7. Sumagot sa kanya si Felipe. Sabi dito. Matthew. John 14. John 14 verse 7 to 8. Sabi dito. Sabi dito. John 14 verse 8 to 9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Ayan, 'di ba? 4K, brother 4K, anong church mo, bro? 4K, bro, anong church mo? Sabi nyo, dyan, si Analytical 424, kalagayan ng Diyos yung Espiritu. Kaya yung kaluluwa natin na Espiritu, naghahanap ng imahe ng Diyos na Espiritu. Brother 4K, may ingay. Baba ka na lang, bro, Nag-ingay ka lang, eh. Galatians 5:19 to 21. Ayan yung binigay niyang verse. Anong meron dito? Galatians 5 verse 19 to 21. Sabi dito, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan at kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, papanibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi. Kayo to, eh. 'Di ba? Kayo to. Una dyan, yung paikiapid. Kung ikaw natalikod ka sa Catholic Church, no, tandaan natin, pagka Catholic ka, nabautismohan ka na, meron ka ng betrothal marriage kay Kristo. So pag once na lumabas ka sa Catholic Church, pakikiapid yun. At mas malala pa yun, no. Yung pakikiapid mo ay spiritual, no. Alitan, yan, ginabunga ng alitan yan. Yung mga Protestantism, pagtatalo, papanibugho, pagkagalit, ayan, pagkamakasarili, sasabi kami lang maliligtas, ano pa, pagkakabahabahagi, mga pagkampi-kampi. Sa inyo lahat to, pagkainggit, naiinggit kayo sa Catholic Church kasi kami yung true church. Inggitero, 'di ba? Mga inggitero kayo, sumasamba rin kayo sa Diyos-Diyosan, eh. 'Di ba? O SDA, sino sinasamba ng SDA? Si Satanas 'yun, eh. Si Nebuchadnezzar, ginawa nyo ng imahe. Sinira ng Diyos yun sa Daniel 2:30 to 35. Ginawa nyo ng imahe. Ayaw nga ni Kristo yun. Gagawa nyo ng imahe yung hindi naman sa Diyos. Kunyari, si Cesar, 'di ba? Sabi niya kaninong imahe ito kay Cesar, ibigay nyo kay Cesar yan. Tapos kayo, ginawa nyo ng imahe si Nebuchadnezzar. O yung mga INC naman, sinong Diyos nyo? Sinasamba nyo si Kristo na hindi Diyos. Sabi nyo, hindi Diyos. 'Di ba? Kung hindi Diyos si Kristo, wag niyo sambahin. 'Di ba? Ang ginawa niyo ay utos kasi ng Ama. Yung pag-uutos ng Diyos sa Catholic Church, sa theology, hindi siya mag-uutos ng walang dahilan na maganda na lalo nang ikakasala mo.
ikakokontra ng kanyang utos. Hindi ganun mag-utos ang Diyos, no? Kaya dapat kung talagang hindi sa inyo Diyos si Kristo, huwag niyong sambahin. Ngayon, sabi niyo, utos. Para utos daw na sambahin. Di sambahin niyo, di Diyos nga si Kristo, di ba? Ano pa, yung born again, sino yung sinasamba niyo yung mga born again? O ang sinasamba niyo naman, si Satanas direkta. Kasi ayaw niyo ng imahe, binulag kayo ni Satanas. O basahin natin, 2 Korinto 4:4. Comment ka pa niyan, kayo matatamaan yan, hindi kami. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kita nyo, pag ayaw mo ng larawan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, binulag ka pala ng Diyos ng sanglibutan. Sino? Si Satanas yun. Kaya nga nagre-ritual yung mga born again eh. Ano ba ritual nyo? Di ba ang ritual nyo, sinisira nyo yung mga imahe sa loob ng Roman Catholic Church. Ritual na mga yan, mga satanista yan. Tingnan nyo yung sa Satanic Bible, yung Black Mass. Gumagawa sila ng iconoclast. Ibig sabihin, pag nagre-ritual sila, sinasamba nila si Satanas, nagwawasak sila ng mga imahe sa Catholic Church. Ang sabi doon ay Black Mass is a parody to a religious service of the Roman Catholic Church. Tapos doon, anong mga ginagawa nila? Iconoclast, naninira sila ng mga banal na imahe. Yun yung ginagawa ng mga satanista ngayon. Pwede nyo bang gayahin yun? Pwede nyo bang gawin yun? O, basahin nga natin kung talagang sa Diyos kayo. Deuteronomy 12 verse 31. Hindi nyo dapat ginagaya, hindi dapat magkamuka yung pag-worship ng mga satanista sa pag-worship nyo. Magkamuka eh. Sabi dito sa Deuteronomy 12 verse 31. Huwag mong gagawin ang gayon mo sa Panginoon sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Sapagkat pati ang mga kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae ay kanilang sinusunog para sa Ayan o. Hindi pwedeng magkamuka yung pagsamba sa Diyos at sa Diyos-Diyosan, lalo na kay Satanas. Basta natin MBB. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawa nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Ayan o. Diba? Oo. Yung mga pagsamba ng mga satanista, pag tinignan nyo sa Satanic Bible, ang ritual nila, magnanakaw yan sila ng mga banal na imahe sa loob ng simbahan. Tapos sisirain nila yan sa kanilang Black Mass. Sisirain nila yan doon. O, Deuteronomy 12 verse 31. Bakit magkamukha kayo ng worship ng mga satanista, di ba? Sablay na naman talaga, no? Ito naman si Prinsipe Pag-ibig. Si Detective Sherlock. Okay din natin. Good morning, Uncle Boy. Good morning, bro. Prinsipe Pag-ibig, bro. Anong church mo, bro? Prinsipe Pag-ibig. Joshua to? Si Joshua to? Si Joshua pala to. Ikaw pala yan. So again, no, lahat ng mga protestante, kayo talaga yung tinamaan ng verse na binigay mo dito sa Galatians 5. Verse, ano ba tong binigay mong verse? Sa inyo to eh. Sinamba nyo yung Diyos ang si Satanas. Hindi naman talaga yung Diyos yung pinaglilingkuran nyo. Sa totoo lang, no? Una sa lahat, sinungaling yung doktrina nyo. Diba? Ang kasinungalingan kay Satanas Jan 8:44, ang inyong ama ay ang Diablo. No? Kesyo, yun nga lang, may awa pa rin ng Diyos sa inyo kasi mga mangmang kayo sa katotohanan. Roma 10:1 hanggang 2. Ipagdasal pa rin namin kayo, no? So, ang Diyos na tagapaglikha, yes po, ang Diyos po na tagapaglikha, yan po talaga yung aral ng Catholic Church. Kaya nga meron kaming doktrina ng ex nihilo. Yung ex nihilo, yung Diyos naglilikha from nothing. Di ba? Pasagot nga po kung paano naging banal yung kahoy at bato at anong inanyuan. Nagiging banal po sila pag sila po ay itinatalaga sa Panginoon. Levitico 22:2. Basahin natin. Hindi mo to alam, no? Hindi nyo to alam talaga. Tingnan nyo. Kaya ba to ng mga pastor nyo? Pag magtatanong, sasagutin agad. Sabi dito, ho. Sabihin mo kaya Aaron at sa kanyang mga anak
na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin. O ano daw mga bagay na inilaan sa akin? Sa ibang salin, ano yung mga bagay na inilaan sa akin? Sabi dito, ang dating Biblia, sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay. Ayan eh. Diba naging banal yung translation? Sa ibang translation, nakalaan sa akin. Sa ibang translation, banal na bagay. Kasi yung term na banal or yung kadosh, separate from ordinary. Hindi na sila ordinaryo kasi mga bagay sila na itinatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Oh. Ang dali lang sagutin. Ngayon, kung ang isang bagay nakatalaga sa Panginoon, banal yan, kagaya ng Biblia. Saan ba nakalaan yan pag binabasa mo? Sa paglilingkod sa Diyos, sa pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Anong tawag yan? Banal na bagay. Ay banal na aklat. Yung templo naman, banal na lugar. Yung altar naman, banal na dakong sambahan. Hindi nyo pala alam yan. Kagamitan sa pagsamba. Oh. Ipagdasal, anong talata? Anong talata sinasabi mo ipagdasal? Iklaro mo po yung comment mo. Para sagutin natin ay pagdasal anong talata. Saan daw makikita daw yung ipagdasal daw, boy, Uncle Boy? Saan daw makikita daw yun? Anong talata daw yun? Ano nga ipagdadasal? Anong ipagdadasal natin? Linawin niyo naman. Wag nga sumamba sa imahe. Ang sabihin ko rin sa inyo, wag nga rin kayo magbintang. Hindi nga namin sinasamba yung imahe. Yung imahe na nandun sa altar, ginagamit yun sa pagsamba sa tunay na Diyos. O, babasahin natin ha. Dito sa Matthew 20. Sabi ni Kristo, no? Gusto nyo, direkta sa bibig ni Kristo. Pag ginamit ko yung ibang talata, ayaw nyo. O, ito, Matthew 23 verse 20 to 22. O, sabi dito, kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana ay ipanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. O, 'di ba? Pag nanunumpa daw, pati daw yung mga bagay na nasa ibabaw nito. Sino 'yon? Yung isa doon. Siyempre si Kristo yung inaalay sa ibabaw ng dambana. Sa verse 21, ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay ipinanunumpa at yaong tahanan, tumatahan sa loob ng templo. O si Kristo rin yun, yung banal na espiritu o ang Diyos. O 22, ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay ipinanunumpa ang luklukan ng Diyos at yaong naluluklok doon. O, ibig sabihin, mga banal na lugar yan o banal na gamit. Ang pinakasukdulan dyan, yung paraiso siyempre. Yung langit na nandoon ang Diyos. So, tingnan nyo, tatlo yan, magkakahanay yan. So, yung altar, dambana, pag nanumpa ka doon, pinanunumpa mo rin pati yung mga nasa ibabaw nun. Isa doon si Kristo kasi siya yung alay. Sa verse 21, pag ipinanumpa mo yung templo, nanunumpa ka rin sa tumatahan sa loob ng templo. Sa verse 22, pag nanumpa ka sa langit, pati sa mga naluklok sa langit. Yung Diyos, ito nga oh. Hindi nyo alam yan eh. No? Wala kayong alam dito sa mga talata na to. Actually, kahit basahin nyo to, hindi papasok sa utak nyo to. Barado na yung utak nyo kasi. So, ang dali lang sagutin, no? Akyat na lang kayo dito para malinaw yung tanong nyo. Ito, papakyat tayo dito. Si Jupiter lagi. Shoutout sa'yo, brother Jupiter. Lagi ito nanonood sa live natin si Jupiter, oh. Mag-invite pa tayo dito. Akyat kayo dito guys, akyat, no? Kung gusto nyo, debate na lang tayo dito. Kung talagang may alam kayo sa Bible, pwede naman. So again, no, balik na tayo sa topic. Yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, pabor po yan sa amin. Kasi yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, paghahanap ng imahe ng Diyos yan. Kala nyo ano yan? Sa inyo papabor yan. Yan talaga yung tamang ano yan.
Kasi yung kaluluwa natin na espiritu or spiritual desire ng ating kaluluwa, yung kaluluwa naghahanap ng Diyos. Yung mismong imahe ng Diyos ang hinahanap ng ating kaluluwa. Kaya nga iyan ang i-reward sa atin sa paraiso, makikita natin ang Diyos eh. Kasi kung yung material na katawan natin, naghahanap yan ng ng mga bagay dito sa mundo na material din. Yung ating kaluluwa na espiritu, naghahanap din yan ng Diyos. Ang Diyos ang hinahanap niyan. Okay. Kaya nga minsan nagkakasala yung tao kasi meron tayong material desire at yung Maaari po ba ako magtanong? Maaari ka bro, anong church mo bro? Maaari po ba ako magtanong? Pwede nga po, basta isabihin nyo lang yung church nyo. Yun lang naman yung request namin dito. Sabihin nyo lang yung anong church nyo bro. Kasi kuwan kasi ako, Islam kasi ang religion ko, bro. O yun, okay na. Pwede ka na magtanong bro, ganun lang naman yan. Ito lang kasi, ang tanong ko is, ano ang ebidensya na makakapagpaniwala sa iyo na tunay na Diyos si Jesus? Gusto mo ito, Bible. Bigay ko sa iyo itong Bible dito. Sabi dito sa John 1:18, letra por letra, letra por letra. Hindi ka naman naniniwala dito, di ba? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya, ang Diyos na tanging anak. Ayan ang Diyos na tanging anak. Sa verse 1, ano sabi sa verse 1? Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. O na daw, yung berbo daw ay Diyos, letra por letra. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi hindi ginawa nang wala siya. Nasa Kanya ang buhay. Ayan kanino ba yung buhay bro? Ang nasa Diyos lang eh. 'Di ba? Kaya nga walang makakuha ng buhay natin. Kahit yung sarili natin, wala tayong karapatang kitilin yung sarili nating buhay. Kasi hindi naman tayo yung lumikha sa sarili natin. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang linaw dito. Sa verse 14, yung berbo. At nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ayun nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Sino to? Yung nagkatawan tao at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gayang ng sa bugtong ng Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan, bugtong ng Ama. Sino yun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Wala daw taong nakakita kailanman sa Diyos. Pero ipapakilala siya ng anak. Kung tao si Kristo, hindi lang niya basta nakita ang Ama, kung hindi, siya mismo ang magpapakita sa Ama. Mantakin mo yan. Salamat and ito pa po, may tanong pa po ako. Sige ba? Ilan ba yung pinaniniwalaan ninyong Diyos ninyo? Isa lang bro, isang Diyos lang. Dogma namin yan. Pangunahin ng Trinity. Pasalitain mo muna ako. Ang dogma namin, sige. Pasensya na po. Isa lang ang Diyos, wala nang iba. Wala nang ibang Diyos liban sa isang Diyos. Yung Diyos na yun, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, iyon si Yahweh. Yung Yahweh, pag sinabing Yahweh, yung Yod-He-Vav-He, yung Eho-Aimi, ay Eho-Aimi yan sa pagka-define as a first person. Pero yung third person ng Eho-Aimi, yung He is. Kasi yung first person ng Yahweh ay I exist or I am. Diba? Doon naman pagka sa Hebrew, yung ibig sabihin ng Yahweh, siya nga. Ayun yun bro. Sabi ni Kristo, John 8:58. Bago pa si Abraham ay ako nga. Tao lang ba yan eh? 33 AD na to si Jesus Christ dito. Nasa 33 AD, di ba? Si Abraham, tagal na nito eh. Ano bang BCE pa si Abraham? Tagal na nito eh. So yun yung bro. Siya si Yahweh So, may nabasa kasi ako may nakita kasi ako sa Facebook na 'di ba ang Diyos natin ay kumbaga maganda, good ba siya? Good ano gani tawag dito sa Tagalog ba? Mabait.
mabait, ganyan. Pero sa ah, Na ano ka bro na, yan, balik ka na. sa Mark 10:18, ay 10:18 ba? 10:18, Maganda yan. Mark, sa i-deny niya na siya ay mabait. sinabi niya, Pero hindi ako ang mabait. sinabi niya dun ay walang ibang mabait kundi ang Diyos na mapag-isa. Mali. Walang sinabi dito bro na dininay ko na sinabi niya hindi ako mabait. Wala siya sinabing ganon. Bagkus ito ay challenge, rhetorical question to. Para mas kilalanin nung lalaki si Kristo. Ito yung hamon ni Kristo. Kilalanin natin kung sino talaga siya. Kasi sabi dito, nang siya umalis na lumalakad sa daan na may isang tumatakbo lumalapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya ay nagtanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Ano daw gagawin niya? At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinawag mo akong mabait? Walang mabuti kung di isa lamang ang Diyos." O kita mo? Yun yung paghanap ng buhay na walang hanggan. No? Bakit mo tinawag na mabait? Isa lang ang mabait ang Diyos. Ibig sabihin, yung kabaitan niya, kapantay ng pagka-Diyos. Ganun siya kabait. Challenge niya yan sa atin at iyan na din ang hamon sa lahat ng tao. Kung tinatawag natin si Jesus na mabait, yung kabaitan niya, isa lang ang mabait. Ang Diyos lang. Kaya nagpapakilala siyang Diyos dito eh. Hindi nyo pala naintindihan to. Challenge to bro sa lahat ng tao, pati sa amin. Kasi isa lang yung mabait, ang Diyos. Mabait ba si Kristo? Sa inyo, ikaw, sa Quran, mabait ba si Kristo o hindi? O kung sinabi mo siyang mabait, ang sasabihin niya sa'yo, gusto mong hanapin ng buhay na walang hanggan? Bakit mo ko tinawag na mabait? Isa lang ang Diyos. Isa lang ang mabait. Diyos lamang. Oh, iyon yung buhay na walang hanggan. Hindi nyo pala alam ang letra por letra dito. Challenge niya yan. Kasi yung kabaitan niya, yun yung natatangi sa lahat ng tao at ang Diyos lang ang nakagawa nun na si Kristo. Basahin natin itong unang Pedro 3 talatang 18. Sabi natin dito, isa lang talaga siya mabait dito. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin ng minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Ay upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya ay pinatayo sa laman ngunit namuhay sa Espiritu. Kaya nga naging verbo siya eh. Kasi mabait siya eh. 'Di ba? Isang mabait. 'Di ba? Letra por letra po. Kasi Brother Dick, teka, pakitin natin. Sorry, nalito ako ng pag-accept ha. Alright. So bro, baka may tanong ka pa. Kuya Noel, Uncle, what's up? What's up? Oo. Sinabi ni Kristo, ako yung mabuting pastor eh. Di mabuti siya. Mabuti siyang pastor, diba? Challenge nga niya yan sa lahat ng mga tao na nagsasabi sa kanya ng mabait. Diba? Kasi anong gagawin mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Ito, para madala tayo sa Diyos. Para relo. Buhay na walang hanggan to eh. Sapagkat si Kristo man ay minsan rin nagbata dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya pinatalaman sa laman ngunit na umuhay sa Espiritu. Kasi tandaan natin, lahat ng tao wala nakapasok ng langit. Hebreo 4:4-5 simula Old Testament dahil sa pagsuway. Kasi lahat nakasuway. No? Basahin natin. Hebreo 4:4-5. Sabi dito, basahin natin. 4:4 talatang hanggang 6. Sapagkat sa isang dako ay sinabi ang ganito tungkol sa ikapitong araw na nagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw. Sa lahat ng kanyang magawa sa dako ay ito'y muli sinabi, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat na magsipasok doon. At sa mga pinangaralan ng unang ng mabuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Wala nakapasok sa Old Testament dahil sa pagsuway. At si Kristo ang magbubukas ng langit. Siya nga ang maghahanda ng paraiso sa dako ng kanyang tatay. John 14:3-5. Sabi dito, ang ganda ng John, kasi talaga dito talaga mahuhugot talaga yung pagka-Diyos ni Kristo eh. Yes.
Sa bahay ng aking ama maraming tahanan, kung gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paparoon at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ayan no. Man tayo mo wala nakapasok kahit sa Old Testament dahil sa pagsuway. Si Kristo mabuti, binuksan yung langit, ipinaghanda tayo ng dako doon. At wala makakapunta sa Ama liban sa Kanya. Daan ka muna kay Kristo. Kaya nga sinabi niya, maganda yung talatang binigay mo sa Mark 10. Kung sinasabihin natin siyang mabuti, challenge niya yan. Ang Diyos lang ang mabuti. Di ba? O yun ang buhay na walang hanggan. So, okay. May tanong ka pa, bro? Brother? Bro? Wait, ginaisip ko pa yung tanong ko. Marami ka pang pwedeng itanong dyan, bro. Actually, kunyari, sinabi ni Kristo dun sa Matthew 24:36 na ang Diyos lamang, ang Ama lamang ang nakakaalam. Pwede mo itanong yan, no? At marami pa, bro, eh. Mag-isip ka lang dyan, no? So, para masabi ko rin sa iyo yung sagot. By the way, andito pala si Sister Annie Batong Bakal, oh, yung nanay-nanayan namin to, si Sis Annie. Salamat Sis Annie sa pagwasyal mo. Hello, thank you. Or sabi dito, so in-explain ko kanina yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. Yung pagsamba pala sa espiritu at katotohanan, paghahanap ng imahe ng Diyos yun. Kaya dali yung mga protestante dito eh. Yung pagsamba sa espiritu at katotohanan, no? Iyan yung spiritual desire ng tao, hangad-hangarin ng tao na hanapin ang Diyos ng katotohanan, walang pilitan dahil tayo'y nauuhaw. No, nahanapin ang Diyos, ang kanyang mukha, ang kanyang imahe. Kaya tagilid talaga yung mga ano dito. Pag saan gagamitin to, ala na eh, no? So, guys, sino pa to? So, may isa pang slot dito, akyat yung isa, no? By the way, mag-off na ako ng camera. Ngawit na ako magpakit dito sa aking camera, no? Maglagay na lang tayo ng ano dito, ng wallpaper. Siguro, wallpaper. Kel, yung kausap mo, Muslim siya? Bro, Muslim siya, bro. Muslim. Mabait naman yan si kaibigan. So, ito. Ito na lang. Actually, ang ganda nga ng ginawa ng Diyos, kasi nagkatawang tao yung anak, yung Diyos. May guide tayo kung kasi dati sumasamba sila sa baka. Hindi kasi yung Old Testament kasi yung ginawa na imahe na para nagpapakita na naroroon ang Diyos, yung mga kerubin. Kasi yung mga kerubin, pag nagkakaroon ng theophany, sila talaga yung subject na ginagamit ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya. Tingnan nyo dun sa burning bush, di ba na sinabi ako nga, ano ba yun? John 3, Exodus 13, Exodus 3 yun eh, Exodus 3. So sinabi doon, ako nga. So sino yung nandun, yung sa burning bush? Anghel nakalagay doon eh, di ba? Theophany. Anghel. Oh. So sa Old Testament, pa talaga yung buong templo ng Diyos, puro talaga inukit na ano yan, na mga anghel. Kasi mga heavy. Tapos yung sasabihin natin, yung ano naman doon, yung palma, yung puno ng palma. Yung palma kasi, sumisimbolo yan sa victory, sa pagtatagumpay. Kaya nga doon sa Revelation 9:7, di ba? May mga hawak na palaspas yung mga Katoliko sa langit. Simbolo yun ng pagtatagumpay. Yun yung free figure, yun yung imahe doon sa sa mga templo ng Diyos doon sa Old Testament. Isa lang pala templo doon, no? Tsaka, na ano mo yun, Ano yan? yung bang sabi doon, sa Ezekiel yata yun, Ano yun, yung nakitang pangitain, 4 na mukha, magkakaiba. Imahe yun. Symbolical ng ano yun eh. Symbolical ng Diyos. Prophet. Yung 4 great prophet, si Ezekiel, Isaiah, si David, at saka si Ezekiel, Isaiah, David. Ano ba isa? Pinakitang mukha doon, yung may mukhang leon, may mukhang tao, Bro, may kasi agila. Symbolical naman. Symbolical din. For gospel at saka
Sige, brother, ano, Mayor Lau. Sige, may tanong lang ako. So, alam niyo naman siguro kung paano kami sumamba sa Diyos namin, no? Na ang Parang- ulo namin ay nakakababa talaga sa sahig. Nakababa sa sahig. Nakikita ko sa social media. Anong tanong mo, bro? Pero may nakita kasi ako na verse sa Bible dito rin sa Facebook na sumamba daw si Jesus kagaya namin ng mga Muslim. Actually, ginagawa namin yan, bro. Kung alam mo nga yung pagsamba namin na nakapatira pa, nakadapa talaga yung bro. Talaga buong katawan yun. Akala nyo luhod-luhod lang. Hindi po. Actually, ang pinaka-highest worship namin, yung mag-aalay ka ng sakripisyo, ng buhay para sa Diyos, which is yun si Kristo. Yun yung highest form namin ng worship. So ginagawa namin yan, yung patira pa, ginagawa nyo ba yun, bro? Nakadipa. Nakadapa sa sahig, sa harapan ng ng altar ng Diyos. So Ano ginagawa din namin pinakadapa yan. kasi nakahiga talaga? Lumalakad nga kami, bro, nakaluhod eh. Kaya nyo yun? Nakapatira pa talaga, as in Patira flat pa, bro, talaga. nakadapa. Alam mo yung patira Nakadapa. pa? Ang patira pa, bro, nakadapa yun. Nakadapa yun. Nakadipa talaga sa sahig yun. Meron pa kami, bro, lumalakad na nakaluhod eh. Kaya yung ganyan, bro, so, basic lang yan sa amin. Narinig ko din yun sa mga other mga Katoliko na nagde-debate din. So, ganun ba Lumalakad kayo? kami, nakaluhod, bro eh. Papunta sa altar, sakit sa tuhod nun. Opo. Ganun po ba kayo humingi ng tawad sa Diyos ninyo kahit alam yung nasasaktan na yung mga paa ninyo? Ang paghingi ng tawad sa Diyos, yun yung challenge niya, na magpatawad ka muna sa nagkasala sa'yo. Diyan sa Matthew 6 verse 9, verse 10, 9 to 11. Ang tanong ko is, kailangan nyo ba talaga masaktan para lang pagkaawaan kayo ng Diyos? Na kailangan yung lumakad gamit ang tuhod? Ang tawag doon, bro, devotion. Yun yung Pagpapasalamat, namin. pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Kasi yung ginagawa namin, bro, kahit kami ay nasasaktan, andyan yan sa John 10:30, do it for the glory of God. Sabi nga ni Saint John, sabi nga ni Saint Paul, nung nakabilanggo siya, ako'y nakatanikala eh. At naghihirap. Naghihirap dito sa alang-alang kay Kristo Jesus. Kaya yung pagkakulong niya, nung kinulong siya, ilang taon siyang kinulong, nung nangangaral siya ng Katolisismo, yung pagkabilanggo niya, ninanamnam niya talaga yon. Kasi sabi ni Kristo dun sa Matthew 10, pababa, sino man na nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan, ngunit ang mawalan ng buhay sa pangalan ko ay makakatagpo. Pakikiisa yun sa paghihirap ng krus pakikiisa namin yun sa krus ni Kristo. Kaya kung dati, mga non-Christian pa kami, mga non-Catholic pa kami, nung hindi pa kami nababautismuhan, namamatay kami dahil nagkasala kami, namana namin kay Adan at Eva. Pero nung nabautismuhan na kami, dun sa Roma 6, si Kristo na yung bagong Adan, namamatay kami bilang, hindi na dahil sa original sin, namamatay kami, pakikiisa sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ayun na yun, bro. Yun yung letra por letra dun eh. Kaya kung maghirap man kami, masaktan kami, ginagawa namin yun sa ikararangal ng Diyos, sa ikapupuri ng Diyos, John 10:30. Ay First Corinthians 10:30, sorry. Dati namamatay kami dahil mayroon kaming kasalanang mana. Ngayon, kung kami mga Kristiyano, pag namatay kami, hindi na yun dahil sa kasalanang mana. Ayon yun sa paghihirap ni Kristo para maligtas ang lahat ng tao, para maridiman lahat ng tao. Pero siyempre, hindi naman lahat naligtas. So yun yun, bro. Ganun talaga sa inyo pag humihingi ng tawad, pag yung tao ay masyado ng makasalanan, kailangan talaga matuhod yung ilalakad papunta sa altar ng Diyos. Hindi yun kailangan, depende yun sa devotion mo, sa panata mo. Kung yun yung panata mo dahil talagang nakukonsensya ka, edi gawin mo yun, sinong namamagaan sa'yo, wala namang masama doon. Ang masama, bro, makinig ka. Ang masama, bro, labagin mo yung utos ng Diyos. Doon ba may nalabag ba sa utos ng Diyos? Actually, ginagawa niya yun sa pagmamahal niya sa Diyos eh. Lahat nga ng ginagawa namin, nasasaktan kami, nagkakasakit kami, papatayin kami, lahat ng ginagawa namin, lahat ng kilos namin, ginagawa namin alang-alang sa Panginoon.
Kami mga anak na ng Diyos, kami mga adopted son of God. Eh kayo, hindi naman kayo adopted son of God. Hindi nyo tinatawag na ama ang Diyos. Paano yun? Ayun yun bro, nakikiisa kami sa paghihirap ni Kristo. Sabi ni Kristo, pasarin mo ang iyong krus. Kung meron kami mga trial din, kunyari meron akong trial, may mga pinagdadaanan ako. O, hindi ko sisisihin ang Diyos, papasanin ko yun alang-alang sa Kanya. At siya rin naman ang tutulong sa akin. Meron naman divine providence sa Matthew 6. Matthew 6 ba? Matthew 23. Tama ba? Hindi. Matthew 6. O. Basahin natin dito. Siya rin naman yung tutulong sa amin eh. Sabi dito, Datapat 33, datapat hanapin muna ninyo ang kaharian at karuwalhatian ng Diyos at na lahat ng mga bagay na to ay pawang idaragdag sa inyo. So siya rin naman yung tutulong sa mga pangangailangan namin kasi tatay namin siya bro. Sabi nga ni Kristo dito, ay kayo, di nyo naman kinikilalang tatay ang Diyos. O sabi dito ni Kristo, basahin natin ha. Matthew 6 verse 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na to ay siyang sa kaya magandang hanapin dito. I think mas maganda kasi yung maganda kasi maganda to eh, no? Ito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik ni nagsisipaggapas ni nagtitipon man ng mga banga at sila'y pinapakain ng inyong ama. Kita nyo, inyong ama sa kalangitan, hindi bagang lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Kahit kami naghihirap, ginagawa namin yung para sa Kanya, pero dahil anak kami ng Diyos, hindi kami pinapabayaan. Iiyak pa nga kami sa harapan ng rebulto eh. Luluhod. Kahit anong gagawin mo dyan? No? Saktaan mo, magluluhod-luhod ka dyan. Walang problema dyan. Actually, wala namang pinag-iba yung pagluhod sa paglakad ng paluhod eh. Hindi lumuhod ka, wag mong lagyan ng sapin. Diba? Ganun yun bro. So, doon lang follow up lang dun sa tanong ko na nagsamba si Jesus. Saan na yun siya? Andito ako bro, andito ako. Sige. Nagsamba si Jesus tulad ng mga Muslim. So, meron dito nakasulat din na nagsamba si Jesus exactly like mga Muslim talaga at sumasamba din siya exactly sa mga oras ng pagsamba namin. At saka sumasamba rin siya ganun din sa pagsamba namin sa exact direction. Actually bro, namin. Actually bro, hindi mo gagayahin yung pag-worship ni Kristo na dedirekta ka sa Ama. Siya ginagawa niya yun kasi siya yung the only begotten Son of God. Hindi ka pwedeng dedirekta sa Ama, gagayahin mo si Kristo, hindi ka naman si Kristo. Bawal po yun sa Biblia eh, John 14 verse, basahin na lang natin ha. Hindi ganyan yan, no? Ang daan ka muna sa anak, hindi ka pwede, dumirekta si Kristo sa Ama, punta tayo sa Ama, direkta, kagaya yung ginagawa ng mga Muslim. Makinig ka muna, babasa ako ng talata. Ano ba sinasabi mo, yung ilalagay yung ulo sa sahig? Hindi nga lang ganun ginagawa namin. Ang ginagawa namin bro, tira pa. Alam mo yung tira pa. Dumipa ka sa lupa, ganun. Ang punto niya, Uncle, si Kristo ay Muslim. Ang problem kasi doon, si Kristo hindi niya Diyos si Allah. Ang Diyos niya si Yahweh. Yun ang problem. Yahweh, tatay niya si Yahweh. Marino po yung sagot Tsaka hindi niya lang yan Diyos. Tatay niya rin yan, tatay. Kayo ba, tinatrato niyo bang bilang tatay yung Diyos? Kasi gano'n namin i-worship ang Diyos bilang tatay namin. Si Kristo, sinasamba niya yung Diyos bilang tatay niya. Kaya nga ang turo ng ating Panginoong Kristo, John 20, basahin natin dito. Yun talaga yung tamang pagsamba sa Diyos, hindi lang parang parang alipin ka lang. No? Sabi dito, John 20 verse verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako umakyat sa aking Ama. Ngunit pamaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, akyat ako sa aking Ama, inyong Ama, at aking Diyos, inyong Diyos. Ang pagsamba namin sa Diyos, naturo ni Kristo bilang Ama namin. Ama namin yung Diyos. Kayo, hindi nyo naman sinamba bilang Ama nyo yung Diyos. Panginoon lang, tapos servant lang kayo So hindi nyo nasunod yung utos ni Kristo, bro. Tinawag nyo bang Ama yung Diyos?
Bom, 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 sahur! Bom, 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 sahur! May batang nakapasok guys. Kaninong bata yan? Huwag kayo nagpapatay. Bakit hindi naman natin alam kung bata yun o hindi, no? Yun, ipagpatuloy So ko ito yung bro, Ang- idiin ko na talaga sa ito bro. Ang pagsamba namin sa Diyos bilang Ama, paano yun? Turo ni Kristo. Mahirapan Ang point ka talaga bro sa totoo lang sabihin ko sa'yo. Pag gagamitin mo yung Bible, comparison sa Muslim, tapos makaharap mo ang Catholic Church, mahirapan ka dyan. Pero sige lang, ikaw bahala. Ano pang next question mo? Hindi, wala pa kasi ako masyadong alam tungkol sa mga Christian. Ilang, boy, Mga letra, tanong ko lang pwede ito ba na gusto kong mag-clarify linawin sa mula kanya, sa boy, religion letra? ninyo. Sige, ito may gustong kumausap sa iyo at mapamilyar to sa mga Muslim si Sister Joanne ito. Sige bro, sige sister. Sister, sige. Mayor Lau, tanong ko lang sa'yo, clarify ko lang. Ano ba nakasulat sa Quran about sa scriptures at saka to sa Torah? Bakit hindi nyo pinaniniwalaan at bakit hindi nyo binabasa? Pwede po ba na i-definition mo yung sinabi mo? Hindi ko po yun alam eh. Speak, ano eh? Nasa Sa Torah? surah nyo yan, nasa surah. Correct me if I'm wrong, surah 6. The scripture and the Torah was the light of truth of the world. So bakit hindi nyo pinaniniwalaan yan? Surah 6 po. Hmm. And anong verse po? I think 3 ata or ano, basta nasa surah. Ay may verse kasi yun. Kunyari, Surah 6. Yung sa Surah 6, yun yung title. May verse pa po na nakasunod dun sa Quran. So bakit na nakalagay doon? The scriptures and the Torah is the light and the truth of the world. Is Stura? Scripture. Hindi niya naiintindihan. Ano yung Hindi niya nababasa yung Quran niya. Wala nagbabasa na Muslim ng Quran, sister. Agoy. So, Binabasa nila Biblia. pero napakabayas naman nila, no? Nagbabasa sila ng Biblia, pero hindi nila pinaniniwalaan. Pero sarili nilang Quran, hindi nila binabasa, agoy. Binabasa po namin ng Quran namin. So bakit hindi mo na inawa yung to? Ako sinimulan ko na yan. Kasi, Chapter na ba ako? Surah 6, kung maibibigay mo lang po yung ang sinabi doon, the scripture, the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ is Matthew, Luke, Mark, and John. Diyan napapaloob. Ano yan? Oh, Gospel. diyan napapaloob ang buhay ni Kristo. So hindi nyo ba iniisip? Surah 6, i-check ko lang po muna. Tsaka, kung wala po kayong verse, mahirap po hanapin kasi malawak po kasi yung Quran. Tsaka marami yung verse. Nasa Surah 6 verse 3 ata yun. Correct me if I'm wrong. Or Surah 3 verse 6. Sige po. Alam yan ng mga kapatid mo. Check ko lang po muna. Alam yan ng mga kapatid mong Muslim. Bago pa lang siguro to si Brother Mayor Lau. Kaya siguro kasi Ito na alam lang, ko yung ito iba na alam lang, nila. Mayor Lau. Agree ka ba? Mayor Lau, wag ka magkape. By the way guys, sinong may magandang wallpaper dyan? I-wallpaper nga natin dito kasi mauubos kagad yung battery ko pag nakabukas yung camera ko. Baka may maganda kayong wallpaper dyan. Wag na tayo mag-wallpaper. Gwapo ka naman. Hindi na yan. Salamat. Ito si IM and IM he. Anong Ayan, oo. Isang osas yan, Uncle Boy. Baka may gusto Wow, kita. matagal na pinapasyalan ng mga osas. Sige bro, anong mong topic? Baptist ka bro? Welcome sa live ng mga Catholic. Ano po yung tanong ninyo, Ate Joan? By the way, Brother Mayor Lau, magpaaring Yung sinabi ko sa iyo kanina, bakit hindi nyo pinaniniwalaan yung Quran nyo that the gospel and the Torah was the light and truth of the world? Gospel yan, di ba? Gospel. Yeah, gospel. Gospel Saka yung of Torah Jesus. naman. Ang nakalagay dyan is gospel of Jesus Christ. Correct me if I'm wrong, bro Noel. Gospel of Jesus Christ ang nakalagay dyan, di ba?
Gospel. Kailangan ko po kasi ng verse po kasi mahirap po hanapin. Tsaka Ayun wala nga, din bro. sure na kung surat Ay, lang, Bilangon madali. na kayo. So guys, tandaan natin, 600 years old na ang Katolisismo bago pa kayo nag-exist. By the way, These asan are na si the ano? records. Bumaba na tuloy. Akit ka dito, bro, ulit. Si ano, yung osas. No. Saan na lang tayo pasala ng osas na wala. Kasi By the way, hindi ko ikaw na lang masasabi magtanong, bro. hindi Baka may kami tanong ka pa, bro. naniniwala sa Quran kasi kahit isang salita man na hindi namin paniniwalaan ay hindi na kami belong sa Muslim. By the way, bro, ano Mayor na lang. Lau, research is the key. Nakalagay Marunong ka is mag-research? Surah Basic lang yun. 3:3. Surah 3:3. Surah 3. Ano ulit, Jowa, Ate Jowan? 3-3 ra. Surah 3:3 tsaka sa Surah 5:45 o 46. Ayan, confirmation of the scriptures, the Torah and the angel. Oh. Ang tanong ko sa kanya, the Torah and the Gospel is the light of truth of the world. Bakit hindi nila pinaniniwalaan? Antok na rin ako. Grabe. Sagutin mo na, brother, Mayor. Ito, may notes ako dito about just sa Quran eh. Confirmation lang, Surah number 3. Tapos verse 3. Mm. I-try mo rin ang Surah 3 verse 6. Surah 3 verse 6. Wait lang po ha. Check ko lang. Ito, may bibigay din ako sa bro. Ito, maganda din tong verse na to. Teka ha. Ayan. So, nasa ano ko to? Nasa notes ko to. Sabi dito, Surah 3 verse 49, I create for you out of the clay the form of a bird. Then I breathed into and it's become a bird by Allah permission. So yung create dito, kalakto. Which is, yan yung pag-create ng salita na nung nag-create si Allah. Tinan mo yung dating. 'Di ba yung tao nilikha sa putik? Ayan yun, no, clay. Oh. Tapos yung buhay doon galing sa hininga ng Diyos. So Surah Al-Imran 3:49. Surah Al-Imran 3:49. Ngayon yung formation of Allah, kaisa ng Allah sa paglikha si Kristo. Agoy, Diyos pala si Kristo. Sa Quran, ayan oh. Create for you out of clay the form of a bird. Then I breathed into and it's become a bird by Allah permission. Bird. Nagkaroon ng buhay yung bird. Naging bird talaga siya, no? Sa Bible, wala Ang namang nasabi ganyan. dito, kapatid, ang nasabi dito sa Quran na gicheck ko ay Palakihan mo nga ako. ginawa daw ni Allah si Jesus upang maging messenger na siya yung magiging senyales na may Allah. Diyos. Allah Agoy. Al-Imran 3:49. 3:49, bro. Check mo yung 3:49. Messenger naman talaga ng Diyos sa amin sa Bible si Kristo. Oh. Ano yan eh, Hebrews 1:1, sa huling panahon ang kanyang sinugo sarili niyang anak. Ano yun sa'yo, ate Sis Joanne, ano kita? Iulakihan kita. Oh, yan, oh. It states that God revealed the Torah and the Gospel with truth confirming what came before it. Oh. So, ano ibig sabihin yan? Pasensya na po dito kung may mga nasabi po akong mali or something na nakasakit po ng damdamin, patawad po. Wala. Wala. Exchanging naman tayo. It's a religious discussion. So. Sa amin bro, sa akin, ang assessment kasi mabait ka bro. Hindi ka nakakasakit ng damdamin. Magano lang tayo dito. Kailangan mag-research ka para mas Enjoy. lumawak. Yun lang po Alam. ang paki ko dito, magtanong lang po. Wala po akong Tsaka paki na mag-debate. ano, Magtanong lang. Klaro naman dun sa Torah nyo eh. So, bakit hindi nyo
kayang basahin ang Torah at ang Gospel ni Jesus Christ? Kasi ganito po ang explain ko po sa inyo kung paano namin binabasa ang Quran tsaka kung paano namin ito pinaniniwalaan. So first po, kunyari sample po natin, kanyan sa sinabi mo na may verse 6 to 3. Boy, Verse 6, palitan na lang ako, boy. Sige, sige. Surah 6 verse 3. So po namin sasabihin kung ano po yung meaning niyan, kailangan po muna namin dumaan sa mga mas nakakataas Kaya nga, bakit mga ustad sa amin bakit o nga yung mga isinulat scholar at namin. sinama yan dyan sa Quran nyo kung hindi nyo naman kayang basahin yung Torah at a Gospel of Jesus Christ? Magkokontra kasi dun sa pahayag ng Quran. Convert ka ba, brother Mayor? Convert ka? Balik Islam ka, balik Ay, Balik Islam pala. Hindi po ako balik Islam. Ano po yung sabi niyo, Ate Anak ka, Joanna? bro? So kung Pinanganak magkukontradict pala sa kanila, so bias sila. So tatanggalin nila yung mga contradict sa kanilang paniniwala. Katulad niyan, Isa will come to judge the living and the dead. Okay. Only God can judge. Only God can come. Bakit hindi si Allah ang magbalik at maghusga? Ito, may Bakit si bibigay akong Jesus? may bibigay akong verse. Ito yung tinatawag na purong anak. Ito maganda to. Sa atin to, katumbas nito yung begotten son of God. Dito sa Surah Maryam 19:19, the angel said, I am the only a messenger of your Lord to announce to you the gift of a pure son, na purong anak. Ano yung purong anak dito sa sa Arabic? Sabi dito, go man sikayan. Sabi dito, ganap na banal, puro. Purong banal o purong anak, pure son. Ibig sabihin, same substance ng father. Kasi yung purong anak, ibig sabihin, talagang anak siya ng Diyos na purong anak. Ang tanong, tinatawag niyo bang tatay ang Diyos? Kasi si Kristo purong Hindi anak purong anak ni Allah eh. Purong anak ni Allah. Ang nakasulat naman po dito sa Quran, sa Suratul Maryam 19:19, ang Maryam po na yan ay si Miriam sa inyo. Si Mary. Tama. Maryam. Wait lang po, kay hindi po kasi ako maka-split screen, kay hindi po gumagana, hindi ko alam kung paano. Baka kailangan mo pa Para ng dire-diretso yun. followers talaga. Ayun Sabi dito, ulit natin. And the angel said, Ang nagsabi po dito ang anghel. yes, tama yung anghel. Angel, Tama. ang sinabi po dito is, I am a messenger of your Lord to announce to you that a gift of, Nawala ka. wait lang, Gift pa paano? A pure son. Purong anak. Ano yan? Purong anak ng Diyos pala si Kristo. a gift of a righteous son. Pure Righteous son. son. Pure. Dito mas mabigat yan sa Arabic kasi yung Hindi Arabic ko pa yan. alam kung Laman, parehas kung ba sikayan. parehas Hindi, kung may ba ang Arabic. pure tsaka righteous? May Arabic dito, bro. Gulamhan si Kayan. Sabi dito, ganap na banal, puro. Tapos anak. Tapos Purong kasunod naman anak. sa verse 20, verse 19 Pure to son. 20, sinabi dito ni Maryam, paano ako magkakaanak kung walang lalaki nakagalaw sa akin? Tama yan. Wala kaming tutol dyan yung si Mama Mary, virgin siya na nabuntis. Tama yan. So ang problema Yes po. dito Tapos sa kasunod na verse po, sa susunod po na verse ay sinabi dito ng Allah na yun ay kumbaga walang imposible sa kanya. Na Walang gawin kung imposible. ano gusto niyang gawin. Wala kaming problema dyan, bro. Doktrina din namin yan. Ang problema kasi dito sa Quran, kung hindi to naniniwala na Diyos si Kristo, Diyos anak. Ayan Surah 19:19, sabi to, and the angel said, I am only a messenger of your Lord to announce to you the gift, regalo ng Diyos na ang isang ang purong anak. Sino to? Si Kristo, purong anak pala si Kristo?
Mantakin mo yan, no? Purong anak. Pure son. Yung pure dito, ano to eh. Righteous nga, banal eh. Banal. Kaya nga sino to? Sinong tatay niya dito? Yung Diyos. Purong anak siya ng Diyos sa kabanalan, no? Purong banal, oh. Pure. Pure. Pure son. Sa amin to, ano to eh. The only begotten Son of God. The God the Son. Si Kristo kasi kami, ano lang kami, adopted Son of God. Ibig sabihin, inaari kami ng Diyos. Kinukuha niya kami. Hindi kami, wala kaming eternal sonship. Hindi kami mag-one nature ng Father. Pero sa pamamagitan ng kanyang anak na nagkatawan tao, naging katulad namin ng anak niya upang ang anak ay maging tulad ng tao at ang tao ay maging tulad ng Diyos anak na siyang namagitan sa Ama at sa tao. Ang taong si Yesu Cristo, 1 Timothy 2:5. So ayan bro. So ayan. So, pasensya na po kung hindi ko po nasasagot ng maayos yung mga Okay lang, tanong ninyo tungkol sa Quran. Kasi kailangan talaga muna ng mga scholar na basahin ninyo at bigyan ng tamang explanation bago po namin yun pwedeng ikalat or sabihin sa iba. Tama ka dyan bro. Kasi Actually, ang gusto ko Arabic yung- po kasi may mga malalim na salita. Tama ka dyan bro. Gusto ko yung mga ganyang pananaw mo bro, no? At hindi ka ma-pride. Ako ganyan din ako nung bago lang ako. Pag hindi ko masagot talaga, hindi pa ako boy letter nun eh. Yung first name ko pa ginagamit ko. Tama yan, no? Sa amin lang, bilang magkakapatid tayo, sa amin kasi kapatid talaga, no? Kasi sa view ng Catholic Church, ang tao nilikha lang talaga sa isang paris lang talaga, Adan at Eva lang. So kinikilala talaga namin kayo mga kapatid, kahit Muslim kayo eh. Hindi pa lang sa pananampalataya. Pero bilang tao, nilikha lang tayo sa wangis ni Adan at Eva ay sa isang pares, no? Talaga mga kapatid na concerned kami sa inyo, bro. Lalo siyempre Abrahamic faith naman 'yan, 'di ba? Mga Muslim. By the way, bro, wag ka lang madadala dito, bro, no? At pasyal-pasyal ka lang sa amin. May napag-aralan ka pa. Progressive naman yung pag-aaral ng tao. Hanggang mamatay tayo, nag-aaral tayo, 'di ba? Walang hintuan yan. Hindi tayo Tapos ang pag-aaral. hanggang tumanda ka na yan. Hanggang ano na yan eh. Tingin ko, ganun talaga mag-aaral ng tao. So, lalo dito, pagdating sa ganitong so, bro, wag ka madala bro ha. Okay yan. So, baka may iba ka pang tanong bro. Tapos, sagutin namin. Yun lang, ginarespeto po namin ng religion ninyo. Yes Kung po. paniniwalaan natin, sana magkaisa na lang po tayo. Actually, meron naman kayong mga mga partial divine revelation, yung mga kunyari, isa lang ang Diyos, tama 'yun eh. Tama 'yun, isa lang ang Diyos, no? May mga kahit ito nga tama 'to eh. Sura 19:19, tama talaga tong nasa dito, no? So, kinikilala pa rin namin kayong kabahagi sa nagtsatsaga sa paglilingkod sa Diyos at hinahangad din namin na kayo maligtas sa John 10:1-3. By the way bro, patuloy ka lang sa mabubuting gawa kasi sa amin bro, yung mga ganyan, pagka gumagawa ka ng mabuti at natatakot ka gumawa ng masama, nananahan pa rin talaga sa iyo ang banal na Espiritu Santo. No? So okay, papapakit pa tayo ng iba guys. Ito, papakit tayo dito. Sige po, maraming salamat po. Balik na lang po kung medyo may natutunan. Alright, sige. May mga tanong na ulit. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din bro, maraming salamat din. Magtatanong ako po Mayor lang. Kung may Maraming salamat po, Ate Joan, Noel, Detective, Pwede ako magtanong. at saka sa Iboy Letra. Hindi, magpagpaturo pa siya kay niya, sa niya. God bless sa'yo, Mayor lang. Huwag mo nang tanungin. Hindi, bro masaya ka mo nakausap kita, no? Sana makabalik ako dito. Yes, sana. Para in case na masagot ko na po yung katanungan ni Ate Joanna. Ano Salamat nga bro, ulit. Labashi, ang isa pang tawag doon sa scriptures? Nakalimutan ko tuloy. Alkitab. Ano muna natin siya para mag-ano pa siya. Wag na kasi hindi niya pa alam yung mga Oo. alkitab Maganda na nga yung ganun eh, no? Bakit di mo alam? Hindi ko pa alam, magpapaturo pa ako. Ang ganda nga nung pananaw ni brother no sa kanyang na hindi niya pa alam.
Ito si maganda yun. Pelengeron Theologian. Ito. Ito, itatanungin natin. Tatanungin Ayan, natin. Muslim to eh. Kuya, Bugbugin kuya, niya. kuya. Ba't, may tanong kami, ba't kasi Kuya, masamba kuya, sa pwede Ribolito? magtanong, kuya. Si FT, ano to eh? Ano to, Muslim to. Masamba sa Ribolito. Ano po ba ang difference between the Surah 97 and Surah 16, Aya 101, 103? Ay, wala pong pinagkaiba yan, pare-pares pong mali. Ay, Nag-concede nandiyan pala si Aya. Congrats, Aya. May pangalan ka pala sa Quran. Charot. nag-concede na. Teka Oh, mo sige na po. si Uncle Noel, teka ba't gising pa to mga to? At nasaan pong ba? Nakatulog ako ng hapon, Uncle. Ako rin, nakatulog Bukas, ako. diba, no? Parang Ako rin, nakatulog din ako kanina. Nakatulog. Parang nagduda tuloy ako doon sa relo ko. Oo nga, no? Parang, Aba, dito yung idol ko na, si Uncle Albert. Ay, siyempre. Tanungin mo na sis, Joanne, ng tanong ng Katoliko. Oh, Uncle Albert, tanong ako sa'yo, bakit Okay. nag-away yung babae at ang ahas? Good question. Next question, please. Sige na, bakit nag-away ang ahas at ang babae? Bakit nag-away ang ahas at yung babae? Oh, and then doon sa Revelation, tumanda na yung ahas eh. Naging Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng mga iglesia ni Cristo dyan. Iba kasi ang interpretation ng isang partial preterist dyan tungkol doon sa babae. Sino ba yun? Depende kung end time yung kausap mo, baka iba rin. Ibig sabihin. So, sino ba babae? Nagdi-divorce daw si Adan sa kasi Eva. Sino yung babae doon? Grabe yung Nandito ahas. Hindi ko pa naman minsan yung ahas. Yung ahas ni Kira, gusto mo, butungin ko. Sa amin kasi Israel yun. Hindi yung ano. Sa inyo, di ba si Mama Marian? Marami. Tatlong So, interpretation. ang babae doon Marami. is Israel. Ano siya, meron siyang multiple. Kasi meron kaming partial preterist, partial futurist. Yung ganito kasi yan, sa Lumen Gentium, yung church, ayan ay corporate person ni Mama Mary. At yung church, na True Church, itong Catholic Church, prefigure siya ng Israel. So, partial Ano part siya ng Lumen Gentium? Hindi ko na check mo na. Ano lang naman yung Lumen Gentium, makunti lang yan. Hindi may nakaabot nga ng 14, 15 eh. Maiksi pa rin. Kumpara mo naman sa CCC na kapal-kapal. Ilang linggo ko binasa yung CCC. Meron akong extension kasi kinuha ko talaga tong CCC na to. Ay, compendium na to. Kasi dito kinuha yung ano ng CCC. Compendium, maganda yan, pinigsi. Pinigsi yan. Hindi yan iniksi. Ito. Sinamarize yan, compendium. Ang kaparehas ko sa inyo yung naghahari na si Kristo ngayon. Sa amin, partial din yan eh. Yung 1,000 years. Ang partial niyan, event niyan, yung church. Ang fulfillment niyan, yung second coming. Kasi nung second coming, yung mga ayaw maghari sa puso nila yung Diyos, dadalhin na sila ng impyerno. Kaya nga sinabi at ang Diyos ay sumasa lahat sa lahat at magpapasakop din ang anak sa ama. Yung pagpapasakop doon, yun yung pagmamahal bilang sonship, bilang anak din tayo ng Diyos. Yun eh. Uncle Albert, anong stand niyo sa Revelation 12? Kaya alin doon? Mahaba yun. Anong stand niyo dyan? Israel nga Babae. daw, yung babae doon. Israel daw. Israel. Yung the woman with clothes and Parang- then the moon under Parang her feet. preterist na preterist talaga na Old Testament. Partial lang ako, partial. Si Kuya, hindi kasi tanggap ng church namin yun. Hindi kasi orthodoxy yung view ng full preterist. Kasi Oo. full preterist ka, wala kang bodily resurrection, puro spiritual lang yun. Ano yan eh, pati yung second coming, wala na eh. Fulfilled na sa 70 AD lahat yun. Oo, yung paraiso, ito na yun. Ito na yun, yung Mag-Catholic ka na lang, bro Albert. wala nang second. Kasi kami hoping lang yan, hindi kami optimistic, hindi rin kami negative masyado. Hoping lang lagi, pag-asa na magiging. Ako,
positive kasi ano ako post-millennial partial preterist ako. Yung positive yung ending. Ibig sabihin, yung nangyayari ngayon, ang view namin dyan, paganda ng paganda yung mundong ginagalawan. Bagamat may nakikita tayo mga isolated cases. Optimistic. Pero ang nakikita natin ngayon, halimbawa sa gobyerno natin, ang tingin namin dyan, ini-expose ng Diyos ang katiwalian because naghahari na si Kristo, meron ng justice. Saan naghahari sa inyo? Sa buong mundo? Sa amin, Kumbaga, yung kingdom niya, nagsimula na nung umupo siya sa kanan ng Ama sa Langit, yung creed natin, at nag-extend yung kanyang kaharian, which is why we must preach the gospel into all nations at all times. ano doon, kaisa tayo doon. Correct. Tayo doon sa ano, Correct. partial. Millennialist kami. Kasi sa amin dalawang view. Partial pa lang yung church, second coming yung kabuuan, yung pinaka-fulfillment. Kumbaga nag-start na, pero hindi pa nag-end yung mission. Ngayon, optimistic kami sa end sa second coming, siyempre. Pero yung nangyayari sa mundo, hindi namin sinasabing pabuti ng pabuti. Ano lang, hoping lang na maging mabuti. Kasi meron pa kami tinatawag na, alam mo yung bro, yung tinatawag na final persecution sa Catholic na tinatawag. Yung bago magkaroon ng second coming, magkakaroon muna ng may pinaka-tinatawag na huling alas ni Satanas yun eh. Ganon yung view ng Catholic. Sa CCC yan. Kaya nga, pasok din doon yung yung tinatawag na cosmic final purification. Kaya hindi na kailangan ng purgatory sa second coming. Yun na ba yung yung pagpatay sa mga baboy at sa bali ng cross? Ano yan eh? Yun, isa yan. Yung sinasabi na yung uupo dun sa yung magsasalita ng kalapastanganan. Yan yun. Isa sa interpretation. Yan, interpretation ng patristic approach yan eh. Na bago talaga magkaroon ng second coming, yung mga antichrist, may huling bala yan. Na mabigat yun. Mabigat yung gagawin nilang problema. Which is, hahayaan ng Diyos yun kasi sa panahon na yun, matatag na yung church dyan. Matatag na yung church. Kasi hindi naman nahayaan ng Diyos magpasan ng problema ng hindi natin kakayanin. Because by next week, I think, by next week, you will... Meet natin si Uncle Detective. So yun yung final persecution sa final persecution sa Latin. Ganda nun eh. Yun na ba yung po sa ikatlong templo? Ewan ko ba, basta hindi ko pa Ipapagawa na daw ni Trump. Wala, hindi kami halos sa katulong physical temple. Yung naman, yung mga ganyan naman na hindi kasi nagpropropesya yung Catholic Church sa mga ganyan-ganyan. Kasi nag-iingat tayo, hindi tayo gaya ng na mapagmarunong yung mga iba na, second coming na bukas, mga may date pa, di ba? At wala namang ganun, hinahayaan lang. Tapos na ang 25 eh. Si Nero talaga yun, yung naging antichrist dati. Di na naman natupad yung hula ng mga end time. Yung partial preterist ni Nero, pero sa amin partial futurist din dalawa. Partial preterist, partial futurist. So may nangyari sa nakaraan, may nangyayari din sa hinaharap, tsaka sa future. Tuloy-tuloy talaga siya. Pasok yan. Kahit yung COVID, pasok yan. Kasama yan sa paghihirap na dinala ng simbahan. Kasi pag tinignan mo yung malalim na approach ng simbahan, di ba meron nga tayong doktrina na extra ecclesia nullia salus, outside the Catholic Church there is no salvation. Yung church na tinutukoy doon, hindi yan yung visible border ng church na simbahan na under ng Pope. Kasama dyan yung mga tao na gumagawa ng mabuti. Pero mga unknown Christian pa, kumbaga hindi pa sila nababautismuhan. Which is yung God din, yung magdadala sa kanila sa loob ng church. Ibig sabihin kasi noon, kung hindi ka ayaw mo talaga sa Diyos, gumagawa ka ng masama, labas ka dun sa iglesia, wala kang kaligtasan. Pero kung wala ka sa loob ng visible church under ng Pope, pero gumagawa ka ng mabuti, ka rin, unknown Christian, kasi yung pagsunod mo sa Diyos, yun yung nagpapakita na naghahanap ka ng Diyos talaga sa puso mo, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa konsensya, which is subject sila sa buhay na walang hanggan sa Roma 2, Roma 2, ganyan eh. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Yun eh. Na din. So, saan na ba yun?
John 2 verse, Romans 2 verse 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghahanap ng kaluwalhatian at papuri ng pagkasira ay buhay na walang hanggan. Church din sila kasi hindi sila yung visible church. Hindi sila yung yung part ng under ng Pope pa ganun. Ay, pakit tayo. Ito si Constantine, Nag-orthodox na yata to si Constantine. So guys, sakit kayo dito. Maganda makipagkwentuhan dito. Pero yun nga, Brother Pilingeron Theologian, in-explain ko kanina yung sa John 4:24. Sa John 4:24 pala, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, paghahanap pala to ng imahe ng Diyos. Natuklasan ko dito eh. John 4:20, 4. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Paghahanap pala to ng imahe ng Diyos, ito pa, no? Ang ganda na ito eh. Tingnan natin. Kasi yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, hindi to na ibig sabihin na bawal yung material. Bagkus yung tinatawag na spiritual desire ng isang tao, ng kapit sa buong tao, syempre. Syempre yung spiritual desire, yun din yung paghahanap ng tao. Baga may substance ka kasi ng espiritu, yun yung kaluluwa mo, na naghahanap ng Diyos. At ang hinahanap nun, imahe ng Diyos, no? Dito sa Psalms 42 verse 1 to 2. Sabi dito, kung papaanong humihingal ang mga usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon din ay humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paparito at haharap sa Diyos? Ayan, sa ibang salin. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Which is, yun talaga yun sa Revelation 22 verse 4. No? Ang paghahanap natin sa Diyos, yun yung pangako niya na makikita natin siya ng mukhaan. Ito yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Ito pa Katuparan nito sa mga ito. Psalm 62 verse 1 to 2. Ang Diyos lamang sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang aking kaligtasan ay nagngingiling sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato. 63 para dapat 63. O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hinahanap kitang maaga, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman ay sa iyo'y nananabik. Gaya ng isang tuyo at lupang uhawon na walang tubig, sa gayon ay tumingin ako sa iyong sanktuaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. So yun na yun, yung ginagawa ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil nananabik tayo na makita siya, sa ngayon, tumitingin tayo sa kanyang sanktuaryo upang mapagmasdan ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ito, Psalms 27 verse 4. Isang bagay po ang hinihingi ko sa Panginoon, ang hanapin ng ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng aking mga buhay, upang mapagmasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Kaya pala sa loob ng templo ng Diyos, doon mo talaga makikita ang kagandahan ng Diyos, which is si Kristo ang imahe ng Diyos sa sanktuaryo. So guys, akyat kayo dito, akyat. Meron ba?
Taga si Arlo. Teka lang si Arlo lang saglit. Invite kayo guys, invite kayo. Guys, pare-post sila guys, pare-post. Para maraming, ay teka, mag-player na kaya ako. May restriction ako. May restriction ako. Walang magbe-views na ito. Ayan o. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search result. Nako. Kaparehas ko ng view si Aquinas, Boyletre. Saan yan bro? Sa Summa Theologica niya, sabi niya doon, na wala pa nakakita kailanman sa Diyos, tanging anak lang talaga, even the angels hindi. Tama. Ay, even the angels? Hindi. Even the angels. Yung makikita mo ng mga passages na nakikita ng angels yung Diyos, hindi yun yung nakikita ng anak talaga. Ibig sabihin, kasabay yung sinabit niya kasi na yan, baka naman kasi baka may time frame yan kasi paano nung binuksan na ni Jesus Christ yung heaven? Meron na mga souls doon. Yun yung gusto kong diyan eh. Alam mo kasi kasi yan, beatific vision tsaka beatific knowledge sa Catholic talaga, kaya nga mystery ang God at tsaka si Kristo yung sa Catholic si Kristo yung palasa ng paraiso. Kasi ang ultimate reward ng isang tao ang makita ang Diyos, Revelation 22. Tama yun, tama yun. At ang kanyang pangalan. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, hindi talaga pa nakita ang Diyos sa Old Testament. Mga theophany yun, yung pag nagpapakita ang Diyos na nagsusugo siya ng anghel. So kung nakita na, kung kilala mo na yung Diyos at alam mo na ang kanyang kalagayan, wala nang reward sa langit na ganon. Which is yung reward na yun, hindi yun natanggap nila Adan at Eva. Kaya nga, kahit nagkaroon ng kamatayan, si Kristo, yung bagong Adan, doble yung ibabalik niya. At hindi nga lang doble, doble. Kasi mas malakas ang bagong Adan kaysa sa lumang Adan. Kung may nawala sa lumang Adan, sa pamamagitan ng lumang Adan, ibabalik yun ng doble ng bagong Adan. Yun yung Felix Culpa eh. Kaya hinayaan din ng Diyos na magkasala sila Adan at Eva kasi may plano na ibibigay dun sa tao, which is ang estado na yun yung pag nasa paraiso ka na, makikita mo talaga yung Diyos. Ito yun Revelation 22 verse 4. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang noo. Yung pangalan kasi masusulat sa noo. Yung pangalan kasi, ito rin yung being ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano talaga yung Diyos, kung sino talaga yung Diyos, talagang matatatak sa ating isip, yung mapapagmasdan natin talaga kung sino siya. Iyon yung reward na matatanggap natin sa paraiso. So yun yung inaasam ng isang tao, yun yung ultimate desire ng tao, ang makita at makilala ang Diyos sa kanya mismong kalagayan. 1 Corinthians 13 verse 12. Sapagkat ngayon ay malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ng nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaano ako ay lubos na nakikilala. Tingnan natin sa MBB, baka mas madaling i-explain. Kasi ibig sabihin doon, kung papaanong tayong nakikilala ng Diyos, ganun din natin siya makikilala. So ibig sabihin talagang mapapakilala siya ng kung sino siya. Reward niya yun sa atin, which is sa mga angel. Ang di ko lang kasi dyan, yun nga, ikaw rin nagbigay ng verse sa akin ito di ba?
Matthew 10:18. Dati pa ata natin napag-usapan yan. Oo. Ito, basahin natin. Kasi ito nga yung isa sa view namin na wala pang nakakita sa Diyos. Tapos ito, Matthew 18:10. Tama ba? Matthew 18:10. Saan din dito? Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangagkakitang palagi sa muka ng Ama na nasa langit. So ito medyo ano to eh. Siguro, hindi natin alam kasi tapos naman na yung judgment sa kanila eh, 'di ba? So baka may reward na ito. Pero yun nga sa kay St. Thomas Aquinas. Actually kay St. Thomas Aquinas ina-up kailangan ano yan yung hindi siya may mga ina-update diyan eh. May updated na ano diyan eh. Kumbaga napapanahon din yung sulat niya diyan eh. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ito Matthew 10:8, Matthew 5:8. Mapalad ang tao na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapayapa sapagkat sila tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga ang ino-offer diyan ni Kristo, kung papaano silang nagmamahalan ng Ama, ganun din tayo maikiisa sa pagmamahalan ng Trinity. So paano ba sila nagmamahalan? So nakikita nila ang isa't isa, talagang kilala nila ang isa't isa bilang Father and Son. So ganun din tayo, no? Kaya yun na yun, talaga maganda yun second coming. Ultimate reward siya talaga sa isang tao yun. Wala ka nang hahanapin dun eh. Kaya ngayon nga, mahalaga talaga yung imahe ni Kristo sa amin. Kasi siya na yung palasa ng paraiso. Palasa na siya ng desire ng tao na makita ang Diyos. Diba? Patikim siya sa paraiso eh. Siya ang magpapaksabi nga, diba? John 14 verse 7, 8 to 9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ako ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Colossus 1:15. So, si Kristo, co-substantial niya ang Father, kaparehas niya ng substance yung Diyos Ama, Hebrews 1:3, eksaktong kalarawan ng Diyos Ama. Tapos, nagkatawan tao siya. So, naging kaparehas natin ang Diyos sa kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Kasi si Kristo nagkatawan tao, kaparehas natin. So, yung mismong Kristo, siya ang namamagitan sa tao at Diyos kasi siya mismo tao at Diyos. So, nahayag siya, tayo yung magiging tulad niya. 1 John 3:2. Tsaka uncle, yung 1, 1, 5 hanggang 7. Unang Juan 5:7. Yung Trinity. Sa akin kasi, ginagamit ko na lang dyan yung verse 8 kasi ang hirap anuhin ng verse 7. Mahirap siyang pero nakikita ko komentary yan ng verse 8, yung verse 7. Sa mga kasi sa mga sinaunang scripture, ang hirap niya hanapan ng bro. 1 John 5:7. Anong church mo, brother William, bro? RCC, uncle. RCC. Oy. Pasensya na Hindi kita kagad nakilala. Hindi, RCC. uncle, lang. Na ako ng picture. Ano ba yung dating mo, bro? Uncle? Pius. Oo. Tandaan ko na. Yung nag-ask ng uncle, yung confession. Kasi balik Catholic ako eh. Oo nga, na kita, Pamilyar ka sa akin, bro eh. Ayos yan, bro, ayos yan. Kamusta? Ano nang kalagayan mo, bro? Ngayon, lumalim na uncle dahil sa kakakinig sa inyo and then yun. Naunawaan ko na misinterpret ko lahat ng mga aral ng Catholic. Hindi ko siya, bigla akong malis. Yung pala, marami pang malalim pa.
So pasalamat ka sa Diyos niya kasi ano yan eh, regalo ng Diyos yan, no? Diyos talaga mismo. Ang Holy Spirit talaga ang nagtuturo sa bro, no? Kasi kung hindi ka Oo. gabayan ng Banal na Espiritu Santo, hindi mo rin ako maintindihan, hindi mo rin kami maintindihan. Isipin mo, Uncle, 15 years akong Protestant strong. Then, talagang napatanong ako, Uncle, sa mga vanity ko, sa mga codex. Ang valid nila, ang sinasabi nila na ginamit lang sila ng Panginoon Diyos, na hindi sila nag-ano ng name. And then, pinag-aralan ko yung Catholic. Meron pala doon na mga taong Kristiyano din. Nung, di ba, tapos na yung sa Bible, sina Peter and Paul, tapos na sila. Yung mga early Christian na nun, mga kasunod, sina Antioch, sina Clement of Rome, yun. Sila pala yung nag-ano doon. Tapos sa likod nun, mga Catholic theologian pala. Sila yung mga nagpatuloy ng Catholicism, which is Sila yung bago, di ba, nagsulputan yung mga non-denomination uncle na sinasabi sila daw inuusik. Bago sila, mas nauna muna yung mga ancient Christian talaga. Yan yung kaya yun. Bumalik ako, Uncle. ayos, congrats. Ang ganda yung pag-aaralan dito, bro. Sa Catholic, grabe na yung pag-aaralan. Uncle, alam mo nung nakikinig ako yung sa mga TPC, nag-blind na mind-blowing ako. Marami palang dami palang pag-aaralan tip pa. Sasama. Pero ang kagandahan dito, Uncle, kasi 'di ba, if ever na naghihingi ka ng knowledge kay God, talagang ipapakita niya talaga sa iyo 'yun eh. Kasi may mabuti kang motibo. Yung maganda kang hangarin. Charisma kasi yan, binibigyan ka ng Diyos ng talent sa pananampalataya, sa ikabubuti mo ng sarili mo, at sa church. Pwede kang makatulong sa church sa mga kasi yung faith talaga, Diyos din yung nagbibigay sa iyo niyan, kasi hindi mo talaga kayang pag-aralan yung Diyos eh. So yun yung dito sa Ephesians, baka alam mo to eh. Ephesians, favorite ng mga Protestant to. Ephesians 2. Sabi dito, Ephesians 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So sa biyaya, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yung ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, iyon yung pananampalataya. Yung pananampalataya, biyaya, kaloob yan ng Diyos. Kaloob ito ng Diyos. Kasi nga, hindi mo naman talaga kayang pag-aralan yung Diyos. Ito ang pinaka-critical na paksa sa lahat. Hindi mo kayang pag-aralan ang Diyos. So, para mapag-aralan mo siya, tutulungan ka niya. I-reveal niya ang kanyang sarili, ipapakilalain kanya ang kanyang sarili ng kusang loob. Yun yung bunga ng pananampalataya. Hindi gamit yung sariling kakayahan, kundi siya mismo nagbigay sa tao. Alam mo, Uncle, ngayon ko na siya naintindihan. Yung basis na scripture na akala ko is Bible, yung Bible. Yung pala, marami pa pala. Actually, dalawa lang naman yan eh. Yung pinakasukdulan basis natin Bible, tsaka yung oral tradition ng mga apostol hindi yung small letter T ng tradition. Yan, 33 AD yan, Jude 1, 2-3 to 4. So, ngayon, yung development niyan, ang nagde-develop niyan at ang nagtuturo diyan yung magisterium. Yung magisterium, yung binigyan ng Diyos na nakakayahan ipangaral yung divine revelation, which is una niyan yung si Kristo, mga apostol at ang Pope, at yung development niyan, yung development niyan dapat nakabatay pa rin dun sa scripture at saka oral tradition. At ang magisterium ang magtuturo, ang katibayan na tama ang turo ng magisterium, yung miyembro, kasi yung miyembro kayang sampalatayanan. Kagaya din, nasa sampalatayanan nating lahat kasi
ang direct na nagtuturo yung Holy Spirit. So tama yung turo ng magisterium kasi nasa sobrang laki ng church, which is nasasampalatayanan nating lahat. 'Di ba? Uncle. Nice yan. Nice talaga yan, bro. No? At masaya ako para sa'yo. Uncle, naikot ko na lahat ng mga yung mga Bible yung MBB, yung NIV, and KJV, yun. Pero ang pinakamas ngayon, Uncle, yung para sa akin, mas pinaka ko, yung sa atin, yung Catholic Bible talaga nasa 23. Yung Deuteronomic talaga. Yun eh. Tapos pag-aralan mo yung bro, yung catechism, kahit yung mga Tagalog catechism. Mga CCC, Uncle. Pag Uncle, ihanin ko rin yan. Pero Uncle, hindi ko alam kung paisa-isa kasi yung mga yung category. Kasi, di ba, pag sa live, nadadaan ako sa mga TPC. Normal yan. Hinahalo ko, Uncle. Minsan, metaphysics, philosophy, theology, tas yan, CCC, ganyan. Nagkaanuan. Pero masaya naman ako, Uncle. Ako. Ang technique dyan, bro, at least kada araw may matututunan ka. Tapos, habang tumatagal, parami ng paramihan. So, yung panlasa mo rin, basta sure mo lang lagi na tama. Yung panlasa mo rin, lalalim ng lalalim yan. Hindi mo rin alam kung susunod. Ka na rin, nagla-live ka na rin ng ganito. Nakakatulong ka na rin sa, which is, ganito yan, no? Di ba bago ka pa lang? Hindi ka yayabangan ng mga theologian, bawal yan. Kasi bawal ipagyabang yan. Kaya nga sino man ay huwag magmalaki. Kasi regalo ng Diyos yan yung knowledge. So, basta lagi lang batay sa, lalo yung Catechism of the Catholic Church 2nd edition. Yan talaga yung pinopromote ng mga Pope para maging kaagapay sa pag-aaral kahit yung mga layman, kahit yung mga theologian, theologian, kailangan nakabatay dyan sa catechism. Kasi pag tumaliwas na dyan, may problema. Kahit minor doctrine lang, hindi pwede italiwas dyan Basta morality. Kasi lalo 2nd edition. Ganda niyan, bro. Ganda talaga niyan. Hindi ka mahirapan dyan. May pattern dyan. Pero syempre, yun, babadin mo lang yung sarili mo sa aral. Kasi, ang magtutulak din sa'yo niyan na mag-aral ng Catholicism, yung spiritual desire nga natin. Ito yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. So dahil yung kaluluwa mo, yung pagkatao mo, naghahanap ng Diyos, ito yung pagkain natin. Yung pagbabasa ng Bible, pagkain ng kaluluwa natin yan Diyan tayo lumalakas. No? At ayan, yung pag-aaral, ganyan. Dito ko siya ipapasok, Uncle, yung Joshua 1:8. Yun. Yung pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Pero lumalim na, Uncle. Lumalim na yung Maganda yan. Kasi pag ganyan ka, ay mga ilang buwan, marami ka na agad malalaman. Habang tumatagal, yung mga knowledge na mas mahihirap. Kasi sa totoo lang, pag pinanood ko yung mga dati kong debate, kahit yung nakaraan taon lang, hindi na ako satisfied dun Parang mas maganda yung mga latest ko, ganun. Ganun siya. So habang tumatagal, makikita mo rin yung improvement mo sa sarili mo. Kasi yun, ka rin, pag may pagkakataon, pag mayroong mga nag-o-offer ng mga legit na study, catechism or theology, pang layman, ayun, sama-sama ka lang doon. Ano-ano ka lang sa kanila. Ganyan lang din naman ginagawa ko. Dati kasi Uncle, bataan ako ng pastor. Talagang parang basahin mo nga kapatid sa ganito, ganyan. Ganun ako dati. Na-enhance ako sa ganun. Okay yun, bro, kasi kumbaga mayroon kang pagtsatsaga sa paglilingkod sa Diyos. Kahit nung protestante ka pa, ganun ka na talaga yung ugali mo. Maganda yun, hindi yun inaalis ng Catholic. Iyon nga yun Yung Catholic, yung pananampalataya mo na accurate o yung kaugalian mo na accurate, tama yan, ipagpatuloy mo yan, lalo yan ipapayakap sa'yo. Diba? Uncle, yung paglalalim ko sa pagiging Protestant ko, yun ba yung pagiging ko,
Pag, pagpunta ko sa aral ng Catholic theologian or anong biology study pa. Kung gaano mo kamahal yung dating paglilikod mo sa Diyos bilang Protestant, mas lalo ngayon, mas lalong pag-ibig. Tama. Mm. So, yun yung ano natin. Kaya nga dati, kung mapansin mo sa mga ibang aral ng, kunyari, yung mabasa mo sa CCC yan, yung mga culture ng mga bansa na pinupuntahan ng Catholicism, nililinis, hindi inaalis. Yung mga appropriate, kunyari, yung pagiging mapagmahal nila sa Diyos, yung paggawa nilang mabuti, yung pagiging magalang, friendly, hopeful, yung mga yung mga ganong klaseng ugali ng mga pagan, hindi yan inaalis. Tinatama yan. Nililinis tapos tinatama. 'Di ba? O nilalagay sa tamang landas. Kagaya mo, faithful ka dati nung Protestant ka. So, hindi yun inaalis. Yung nililinis yun. Kumbaga sa pamamagitan ng doktrina ng simbahan, tinatama siya. Sana yung lahat ng mga, kasi maraming ngayon yung mga Catholic na ignorance pa. Sana yung katulad natin, uncle, na maging maging valuable sila sa ganito. Actually, yun nga yung nakikita ko, kaya din hinayaan ng Diyos na magkaroon ng Protestantism kasi itong nasa loob mismo ng church, lumalabnaw na yung kanilang faith. So ito yung challenge. Magkakaroon ng Protestantism, maatakihin ngayon yung doktrina ng simbahan. So ngayon, kung ikaw malabnaw ka sa pananampalataya, yari ka. Dali ka ngayon, magiging Protestant ka ngayon. Pag naging Protestant ka ngayon, doon na mag-aalab yung pananampalataya mo bilang naghahanap ng Diyos. Ngayon, iyan din yung magtutulak sa'yo, makapunta ka sa tunay na simbahan. Kasi, di ba nga yung mga mahihinang Catholic pag naging Protestant, minsan pagka lumakas na yung Protestant, nagiging Catholic na yan sila eh. Tama, uncle. Iyon yun sa Felix School pa. Kaya hinayaan, which is kasalanan yung Protestantism. Actually, symbolical ni Satan yan eh. Rebellion. Rebellion kasi yan, yung ginagawa ng Protestantism. Nagre-rebelde sila sa iglesia, which is yung iglesia, katawan ni Kristo. At si Kristo mismo ang ulo. Nagre-rebelde sila. So, at pinapairal nila yung sarili nilang pamantayan. Symbolical ng demonyo yan, Satan, rebellion. So, kasalanan talaga yan. Hindi natin sinasabi na hindi yan kasalanan, which is hinahayaan lang naman ng Diyos yan kasi nga hindi yan naman sasagabal sa kanyang plano. Ngunit ito'y nagiging daan sa mas maganda niyang plano. Mag-aral tayo. Kasi ako, kung walang Protestantism, baka hindi ako nag-aral. Kasi wala naman manguusig di ba? Stagnant ka na lang nun, uncle. Oo, chill lang. Di ba? Chill. Mag-focus na lang ako sa buhay ko. Ganun, tapos magsimba-simba. Ganun. Tuloy mo yan, bro, Sige. Yan, hindi natin alam. Pag kasi may ganyan kang desire, hindi natin alam, bro, kasi next generation, kayo naman eh. Kayo naman yung uncle, naano ko na nung 15 years na yon. Nagsasaliksik talaga ako, nag-born Christian, tas malapit na magmuslim ako, uncle, kasi merong kasi sa Islam na wala sa yung hinahanap ko. Ngayon, nung naging Catholic na ako, nahanap ko yung kasagutan talaga, malalim. Nandito lahat ng sagot, bro. Almost 2,000 years. Dami na. Kahit kayang sagutin na ng simbahan, tol. Totoo yan. Kahit kayang sagutin ng simbahan. Tama, uncle. Tama. Kahit yung tanong ng tao. At saka, uncle, magulo yung hindi sa uncle, magulo yung ng doctrine din ng mga mga born again. Magulo. Ako, nakikita ko mga dilemma dyan. Paano i-define paano hanapin yung true church. Tapos, yung speak in tongue, mali yun eh. Which is meron din naman ganun sa mga ibang tao dito. Naranasan ko yan. Ganyan sa kato. Mas nag-speak in tongue ka? Oo, uncle. Yung shabalalala, sharamagalamin, gano'n. Yung sharabababa, gano'n. Oo.
Kontra yun sa pagsamba sa espiritu at katotohanan. Porket na gibberish word, ano na, talent na uncle. Eh, wala naman sinabi na mag-gaaganon ka eh. Pumunta yung mga apostol doon, di ba sa Acts uncle, na if ever na ikaw, kunwari, Pilipino ka, pumunta kang Russia, ano ka, speaking tongue ka, with language talaga na legit. Hindi kung ano-ano. Ganun yun eh. Kasi dati, pinigyan ng Diyos yan na sila ng kakayahan ng ganyan. Kasi, ibig sabihin, yung Diyos, tinutulungan tayo. Pinalakas kasi mas lalo kasi lumakas yung pananampalataya nila. Kasi yung kakaharapin ng first century church, mabigat. Mabigat yung kakaharapin nila. So, doon din mabigat yung doon din mas magalaki yung tulong ng Diyos. Talagang binigyan sila ng kakayahan mangaral ng iba't ibang lingwahe para maintindihan sila ng tao, ha, hindi para magmukha silang sikat na parang di naiintindihan. So, di ba uncle, promise ni Christ yan bago siya umakyat sa yung Holy Spirit. Bibigyan sila na bautismo sa Espiritu sa apoy, na ang ibig sabihin, ang nakikita natin diyan, ito talagang Christianity, magsasalita sa iba't ibang lingwahe. Kaya tayo nasa iba't ibang sulok ng mundo eh. 'Di ba? Kasi yung gusto ng Diyos, ang lahat ng tao makaalam ng kanyang aral para sa ikaliligtas ng tao. Yan 'yon. yeah. Bawal kasi yun yung scripted tapos worship tapos may halong scripted na dito sa kunyari iiyak ka dahil lagi talaga kayong umiiyak tuwing ganong tema. Taliwas yari hindi siya uubra. Nakikita ko yan eh, yung hagulgol ng iba na hindi normal. Mas minsan pa nga malala pa dyan, uncle eh. Masyado silang prophetic. Napaginipan ko si ganito. Nakita ko. Sa Catholic, meron din ganyan. Pinag-iingat lang. Kasi once na pinag-iingat tayo sa mga private revelation, di ba? Kay uncle, ang napansin ko dyan yung kay Saint Faustina. Di ba tinrial pa yan? Kumbaga, tines kung talagang totoo. Sa pamamagitan ng doktrina natin. Kasi investigahan yan. Kung yung private revelation mo tumaliwas sa isang doktrina, kahit isang doktrina lang, i-ekis na yan. Yun nga, uncle, wala silang gano'n na examine. Agad talaga, condemn na, binigay pala ng gano'n. Kasi madali lang sa simbahan, para sa simbahan magsala ng private revelation eh. Kasi kabisado ng simbahan lahat ng pamantayan ng doktrina. Magkamali lang isa dyan, ekis yan, hindi na yan sasabihin, na yan. Sama-sama na yan. Kunyari, ang mensahe ng private revelation mo kontra sa Trinity, kontra sa mga ibang dogma natin. Nagtuturo ng ganito ganyan, mga kaloko, hindi Diyos si Kristo, hindi tao si Kristo, yung mga maling ganyan na doktrina. Nagbabawal ng imahe, mga ganon. Tagilid yan eh. Sa magisterium, yes bro, sa magisterium talaga yan. Nakaatang yung responsibilidad na yan. Sa pangunguna ng Pope. By the way, sige ba, mag-end na tayo ng live kasi may restriction tayo dito kaya hindi na dumadami yung viewers natin. Pako na yan. Nakalagay dito. Tsaka yun nga, lobat na rin ako yan. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search result. Ewan ko kung bakit. Nag-apila naman ako. Okay na yan. So, tara. Uncle, akit ka lang. Thank you, Uncle. Si Sister. Ano ba tong bakal? Tapos si Uncle Detective. Ito si Kera School to. Tapos ito si Joan Art. Salamat sa inyo lahat, guys, ha. Thank you. Nakit na rin ako pag Tanong ka lang, bro. Kamaya, bro, ha. Tanong ka lang. Yeah, Uncle. Maraming salamat.